Hindi ko akalain na ang camping pala na to ang magiging hudyat ng paglabas ng aming baby. Daddy, okay ka lang? All goods mga nilalang, isa na namang hindi malilimutang camping experience ang nabuo sa video na to. Isang solid na spot na naman ang natagpuan natin. May malinaw at malinis na paliguan. Good spot na camping spot at may solid na vibe. At syempre, ang pagsilang ng bubuo na pangarap namin. Excited na ako ibahagi sa inyo to. Namiss ko to. Let's get it, man. Release the blood. All goods mga nilalang, simulan natin tong video na to dito. Nandito nga pala kami ngayon sa isang spot dito sa may Dolores, Quezon. Nag-setup lang ako muna ng tent and tarp. And then dito si homie. So ito muna yung tinulugan natin bago tayo pumunta sa kabilang spot. And meron lang tayong importanteng agenda dito. Buti na lang kahit na hindi nakapasok si homie is meron tayo palaging dalang tent and tarp. Pakita ko lang sa inyo yung tinulugan namin. Yan, so kasama ko si Joanne at dito siya natulog. Then ako naman naglatag lang dito sa gilid. Medyo matagal ko na rin itong hindi nagamit itong tent namin. At nasira na din yung waterproofing niya. But anyways, all goods lang at nakatulog naman kami ng maayos. May tuturo lang ako sa inyo, no, bago natin ligpitin tong tarp na to. Baka sakali makatulong sa mga next camping trip nyo. Alam nyo ba kung bakit minsan hindi natin ma-stretch itong ibabaw ng ating tarp? Sasabihin ko sa iyo kung bakit. Minsan kasi sa mga spot natin, yung grounds na tinatayuan natin is hindi pantay. Mababa dito at medyo mataas doon. Katulad na ito ngayon nasa harapan natin. Hindi lang siya pansin sa video pero mas mababa tong part na to kumpara doon. Anyways, kung bakit nga siya hindi ma-stretch? Dahil nga doon, dahil itong pole natin dito at doon sa kabila is pantay siya. So yung pinaglapagan naman niya is hindi. Doon pa lang hindi na siya equal, no? Anyways, para ma-stretch natin tong part na to, itong ibabaw na itaas, para maganda naman at matibay ang pagkakaset up, kailangan mo lang magbawas sa isa dito. So sa part na to, dito tayo magbabawas para ma-stretch natin siya. Babawasan lang natin ng isa, no? Itong kasing pole na to, kasama na talaga siya dito sa tarp ng Nature Hike. So talagang pantay yung magkabilaan niya. So ang gagawin natin, para ma-stretch nga natin yon, kailangan lang natin magbawas. Tapos higpitan natin tong guideline. All goods, makikita nyo, no? From dito hanggang dito, super stretch na talaga siya. Yan, no? Pantay na pantay. Sa madaling salita, kailangan pantay ang taas ng magkabilang pole o kaya naman mas mababa ng higit pa ang isa nito. Samahan mo na din to ng tension sa guideline. All goods na. Sana nag-gets nyo yung part na yon at sana may natutunan kayo. So mga nilalang, meron tayong natagpuan dito na lake. Dito lang din sa Chaong Dolores, Quezon Road. Sobrang solid. Paliparin natin yan, men. So mga nilalang, nakarating na tayo ngayon dito sa spot. Ayan o, napakaganda ng ambience dito, men. Daming puno. So hanap lang kami muna ng spot na mapagpa-parkingan ni homie.
So kung nagtataka kayo kung bakit ito yung ginagamit ko ngayong tarp na to, dahil yung awning natin natuluyan na siya, nasira na, hindi ko pa nagagawa hanggang ngayon. Kaya pansamantala, ito na muna. Ang mahalaga meron tayong silungan. Ayan, so all goods namin, na-setup na natin tong ating pinaka-shelter. Solid din talaga tong design na itong nature hike na tarp. Shoutout nga pala kay Ikigai Adventures. Mag-iisang taon na sa atin to. Niregalo niya pa sa atin to nung Pasko. Yan, hanggang ngayon nagagamit pa din. Anyways, dalawang pole, isa dito, tsaka doon. Tapos nagdagdag ako ng dalawang pole pa dito sa side, para mas maging wide yung pinaka-papestohan natin, no? So bali dito pa din tayo matutulog. Yan, si Joan nasa loob. At dito naman yung ating dining. Wala man tong ating awning, okay lang din naman. Mahalaga, meron tayong sisilungan. Ayan, all goods namin. Tapos na tayo mag-setup dito. Pakita ko lang sa inyo, no? Ayan, dito ko muna nilagay yung isang cage para kalakay. Tapos yung tubigan natin, yung cooler. Tapos dito yung pinakalutuan na kitchen. Dito naman yung dining table. So, yung dalawa natin bagong upuan. At ito, naglagay ako dito ng folding bed para in case man na gusto mahiga, pwede rin dito, no? Anyways, dalawa lang naman kami ni Joanne, pero mas maganda na rin yung may pagpipilian ka. Wow, nice pa to. Pwede pang mag-pitch ng tent dito. Ilog. Ano, napakalinaw ng tubig, men. Solid. Snow. Flex ko lang sa inyo itong bago natin bag, men. Mula kay Qualax. Meron na siyang built-in na power station. Tapos meron na rin siyang mga storage na kasama para naman sa ating mga gadgets, drone, camera, di ba pa? So dito meron din. Diyan nakalagay pa natin gadgets. Malaki yung storage capacity niya. Yan. Tapos meron na siyang kasama na itong pole na kinakabit sa gilid. Yan, parang antena, no? Tapos dito natin lalagay yung camera. Nakakatawa lang kasi meron na palang ganito ngayon sa Pilipinas. Sa ibang bansa ko lang nakikita to noon. Marami siyang lagayan ng mga cords. At iba pa, natatanggal nga rin pala itong power station. Yun. Napakanipis lang niya, 100 watt and 6,400 mAh. All goods na din kung mag-charge ka lang naman ng mga gadgets mo. May kasama na ring ilaw sa side. Tapos dito naman sa bandang likuran yan, may mga sabitan din. At dito rin yung access ng pinaka buong bag. Yan, napakalawang yan. Diba solid? Pwede rin ito yung gamitin mo pagka mag-nature tripping ka dahil sa sobrang luwag ng bag. Pwede mo pa ilagay dito iba mong gamit, mga damit. Tapos pwede mo rin dito ilagay sa ibabaw yung tent mo. Tapos dito, pwede ka rin maglagay dito ng laptop. Pwede mong isingit dito kaya tablet. So yung mga nilalang, pwede na daw maligo dun sa may pool sa baba. Kaya naman maliligo tayo. Sama ko lang muna si Kai. Yan, kasama natin si Joanne. Medyo pababa lang yung yung daan. Pero dahan-dahanin na lang natin. Yun may tubig na. Uy, napakalinaw, men. Blue blue. Tignan natin yung kabila. Maapaw na siya ngayon. Ganda, no? Wow. Paka-solid, men. Ganda. Ganda, no?
At hindi lang yan, dito din oh. Solid, ang linaw ng tubig. Sobrang linaw sa baba, men. Tignan nyo. Paulan pa siya. Safe naman na yung setup natin dun sa itaas. Wala naman ang mababasa dun at cleanhouse din natin si Homie. Si Lab, nasa loob naman siya ni Homie kaya all goods lang. Sobrang solid, men. Sarap maligo dito, napakalamig ng tubig. At sinamahan pa to ng ulan. Hey! Sarap maligo sa ulan, men. Ituring mong blessing yung ulan dahil kung wala yung ulan, lahat ng mga nasa paligid mo patay na yan, man. At yung ulan din ang dahilan kung bakit color green ang karamihan sa mga nakikita natin. All good sa mga nilalang. Luto na tong ating pagkain na niluto ni Joanne. Yan, laing. Medyo dinamihan lang natin yung gata kasi hindi lang naman to pang isang init. Siguro kaabutin to ng 5 init, no? So matutunaw pa yan. Tapos meron din tayo ditong dilis. Yan. At syempre, perfect combo yan pag may suka. Ang dami nga pala naming bisita dito. Yun, may 2 pusa doon. Meron pa dito. 2 rin doon. Saan pa ba yung iba? 2 dito sa harap. Ito pa pala yung isa oh. Yan. Mas marami pusa dito kaya sa aso. Pero all goods lang naman. Naka-standby lang naman sila dyan. Lalat ng mga pusa yung kain natin. Medyo ka nila po. Damit man. So yung mga nilalang, kailangan muna namin lumabas para mamili ng mga ibang kailangan. Naubusan na rin kasi kami ng butane. So buti na lang nakadetach tong ating tarp. Itong ating setup dito sa labas kay Homie. So iniwan ko na yung mga ibang gamit dito. Lalabas muna tayo para mamili ng mga kakailanganin. Sorry.
All goods mga nilalang, nakabalik na tayo dito sa spot. Prepare na muna tayo ng lunch dahil magla-lunch time na. Parang ang sarap kasi mag-ihaw. Medyo matagal na rin tayo din nakakapag-ihaw ng liempo. So kailangan natin ng kalamansi para sa pagmamarinate ng liempo. Kaya ang dami dito. Dito na lang tayo kukuha. Nakapagpaalam naman na tayo. Ito, mga naglaglagan na nga yung iba oh. Sayang lang, nasa taas yung mga hinugin na. Kuha na rin tayo ng dahon ng saging para naman sa plato. Ihaw na natin to. Pero parang mayroon na namang gusto magpa-ihaw din. Talbos dito, kuha tayo ng talbos. Kasi ano to eh, bagay to sa ulam natin. Ayan, dami oh. So healthy. Rich in iron yan. Dahil kailangan natin ng extrang dugo. Kasi malapit na tayong mga anak. Mga biyaya ni Mother Nature. All goods mga nilalang, luto na itong ating pagkain. Siyempre meron tayong kanin na nilagyan natin ng dahon ng saging. At ito liempo. Tapos kumuha din si Joanne ng talbos ng kamote. Dito lang sa kabila no. Ayan, naghiwa na lang din kami ng sibuyas tsaka kamatis. At siyempre itong solid na liempo. At malupit na sausawan men. Yan, nakakagutom na. Kain muna tayo mga nilalang. Ang totoo niyan mga nilalang, wala naman talaga kami plano na mag-camping at mag-content. Nagkataon lang na yung pinuntahan namin na appointment is maaga natapos. Buti na lang handa at laging ready yung mga gamit natin kay homie. Total, nandito na rin naman kami sa Dolores, Quezon. Bakit hindi na lang tayo mag-camping banda dito? So yun, natagpuan nga natin tong spot na to. Sobrang solid at hindi talaga to camping site kasi ang pangalan ng spot na to is Peace in Nature Farm Resort. So hindi talaga siya camping site pero nag-aalaw naman sila na may spot dito yung mga campers. Yun nga lang, asahan nyo na karamihan sa rules sa mga camping is hindi nila ma-apply dito. Ganun pa man, sobrang solid pa rin ang lugar. Sarap. May mga tao na dito sa kabila, kaya dito muna kami may spot. So may mga tao din doon sa kabila. Malaki din talaga pinagkaiba ng isang resort sa campsite, no? Sa mga di nakakaalam, sa resort talagang all out lahat kapag ka happy, may video okay. Pwede mag-ingay. Para sa campsite, no? Pag sa campsite kasi, syempre may rules na kailangan ipatupad katulad ng quiet time, bawal yung speaker, syempre bawal din yung video okay. So dito kasi, pwede yon, tsaka meron sila ditong video okay. Syempre, ang bawal lang magmaoy. Anyways, ganun pa man, sobrang solid pa rin ang lugar na to. At panigurado, babalikan ulit.
Sa pananatili nga namin dito, mas lalo namin nakita ang kahalagahan at ganda ng kalikasan. Na kahit man-made ang lugar, ramdam pa din dito ang natural na ganda nito. Kung may papaliwanag ko nga lang sa inyo ang pakiramdam habang naliligo dito, sobrang kakaiba. Magaan sa katawan at napakalambot sa balat ng tubig. Marahil dahil sobrang linis nito at galing mismo sa bukal. At sa daming hanang napuntahan ko, napansin ko na pagdating talaga sa biyayang tubig na kalikasan, Sagana ang Laguna at Quezon, ang dami kasing bukal dito. Parang kahit tumusok ka lang sa lupa, mabibiyaan ka na nito. Ang galing na kalikasan, no? Papakita ko na sa inyo itong bago nating inad. Bumili lang ako na itong cabinet sa Lazada. Parang pantry cabinet na natin. So dito nakalagay ibang stocks natin. Yung mga panimpla nandito din. Yan, meron pa tayong bote ng gin, no, in case na gusto natin mag-inom. Tapos kung ano-ano, yan, may mga stocks tayo dito. Mga sauce, suka, syempre di mawawala. Paborito natin yan, men. Shoutout nga pala kay Biaheron. Yan, paubos na naman yung binigay mong suka sa akin. Ito talaga yung purpose na itong cabinet na to. Lagayan talaga siya ng ating mga pagkain. Dito naman sa kabila, no, yan, naglagay tayo dito ng dehumidifier. Actually matagal na sa atin to. Sobrang importante nito. Marami nagsasabi sa atin na mabilis daw masisira itong gawa natin. Gawa nga ng kahoy lang siya. Pero di nila alam, ito yung sikreto ko doon. Bukod kasi sa na-absorb nito yung amoy netong ban, na-absorb din niya yung moisture. So siguro mga pangatlong palit ko na to. Tumatagal naman siya ng 1 buwan kada isa. So ngayon yan, bagong palit ko lang siya. Ma-absorb nito yung moisture na maaaring makasira sa mga kahoy natin. Kasi kung wala siya, tataba o papasukan ng mga tubig-tubig itong mga to. So may chance na hindi tumagal itong kahoy natin. Yan, at syempre dito ko na rin nilagay itong ating Qualax na bag para easy access na yung aking mga camera, drone, mga charger, kung ano-ano pa, no. Kung mapapansin mo rin dito na nakakalat yung mga power banks natin, power supply, power station, yan. Kasi bukod dito sa ating main, yan, sa Blauety, meron pa tayong iba para easy din yung pagsaksak natin o pag-charge natin. O nga pala, operating na tong ating TV kasi hindi ko pa maipakita sa inyo ngayon dahil wala tayong internet, wala rin tayong mapanood. Tapos sila kay, yan, nasa harapan. Minsan dyan ko sila nilalagay, meron naman ventilation doon, tsaka meron silang sariling pan doon. Lalo na kasi ang dami pag-alagala ditong pusa, aso, tsaka mga manok, silab, masyado maingay siya. Hindi ko pa siya natitrain na huwag tahulan. Para sa mga nakasubaybay sa atin, nag-update lang ako ng mga nadagdag ko dito kay homie. Meron na tayong background music dahil background natin Dancing Queen, yan. So yun nga mga nila lang, no, may mga dumating kasing grupo na ngayon lang, hanggang umaga na daw sila. Tapos nag-rent pa ng video, okay. So asahan na natin na magiging maingay itong gabi na to. But anyways, yun nga, dahil nga resort to, pwede yung ganon, hindi katulad sa campsite, talagang bawal siya. Sa amin medyo okay pa lang naman yan yung mga ganyan kasi medyo malayo naman sila. Pero sa mga gusto talaga ng mag-relax sila, mukhang masisira yung camping trip nila, no. So yun, dahil dinner time na nga, magluluto tayo. Ito yung binili natin kanina sa Dali, itong squid ring. Lulutuin natin siya calamares. Tapos yung natira nating ulam kanina, itong liempo. At ito magiging pangatlong init na. Anyways, isa sa mga paborito ko tong calamares. Kukwento ko lang sa inyo mga nila lang, no. Hindi ko lang
maalala kong 2013 or 14. Noong mga taon na yon, nagtitinda ako ng kalamares sa Las Piñas, sa may Gatchalian noon. Sa hirap din ng buhay na, alam mo yon, kahit bata ka pa kailangan mo na kumita dahil meron kang binubuhay. So nagtinda ako ng kalamares noon sa Gatchalian, sa Las Piñas. Kaya naman naging paborito ko din tong pagkain na to. Yun, na-share ko lang sa inyo, no? Lutuin na natin to. Magandang buhay sa inyo mga nilalang. Friday na ngayon at asahan na namin na mas maraming mga taong pupunta dito hanggang sa linggo. Kaya naman nagde-decide na kami na lumipat naman ng ibang spot. But anyways, kape tayo. You know, sila kay tsaka Lab nandoon, pinapakagawa natin. Ayan, so mga nilalang, naihanda ko na dito yung ating mga lulutuin. Sa paggawa ng tinola, ika dito, idadagdag kita. Hanap tayo ng malunggay. Sigurado naman meron yan dito. Meron dun kaso masyado ng mataas. Ito. Yun o. Uy, papaya o. Sarap sana yan o. Kailan paalam natin yan. Ito malunggay. Kuha tayo na ito. May papaya dun men. Solid yun. Masarap yun sa ano. Paalam natin kung pwede.
Tita, paalam lang sana ako kasi may nakita akong papaya doon. Magkano kaya ang isang ano? Ay ma, hinog. Hindi ano, hilaw pa. Pang ano ko sana sa tinola. Hihingi lang yan. Ay ano, hingi lang. Oo, kuya. Ano talaga? Kasi the more you give, the more you receive. Tama, totoo po yan. Opo, kahit ganyan lang po. Sige. Yun. Muntik pa po kayo. Tama na yan. Oh, thank you tita. Pang ano lang. Salamat po. So yun, men. Binigyan tayo ni tita. Ganito lang kaliit. Sapat na yun dun sa niluto natin tinola. Diba? All goods. Kapag sobra, pamahagi mo. Dahil ilang beses pa babalik sa'yo yan. All goods yan, men. Yun, patis. Oo, pati pang sausawan. Gusto mas all goods pa may patis sa sausawan. Yun o, dami sa hog, men. Ikatlong araw na namin dito na maramdaman ni Joanne ang pagngalay ng kanyang balakang. Iniisip namin na normal lang to dahil sa paglalakad at bigat na din ng tiyan niya. Kabuanan na niya ngayon at ang advice ng OB sa amin, kailangan niya na maglakad-lakad, magkikikilos para hindi mahirapan sa panganganak. Kaya naman sakto itong camping para doon. Nagpack up na din kami para kung sakali man na sumakit pa ay makasibat na. Kinagabihan, hindi na kinaya ni Joanne ang mayat mayang pananakit ng balakang. Doon namin napagtanto na senyales sa palayo ng kanyang pagle-labor. Pagdating sa ospital, hindi na kami pinauwi. Kailangan na daw siyang i-admit dahil nasa 6 cm na siya. Humaba pa ang oras ng labor, halo-halo ng emosyon ko, may excitement sa nalalapit na paglabas ni baby. Pero kasabay nito, ang awa at pag-aalala ko sa kalagayan ni Joanne. Hindi nagtagal, lumabas na si baby. Hindi ko maipaliwanag ang pakaramdam sa mga oras na to. Parang tumayo lahat ng balahibo ko sa katawan. At oo, nakakaiyak pala talaga na makita ang isang blessing mula sa Diyos na matagal na namin pinagdarasal at inaantay. Pinangalanan namin siyang Sabana Mikhaela. Maligayang pagdating sa mundo, anak. Kung mapapanood mo man ito paglaki mo, gusto namin malaman mo na ikaw ang matagal naming hiling. At sana makita mo kung gaano kalakas ang mami mo sa panahong inilalabas ka niya sa mundo. Mahal na mahal ka namin at excited na kaming maisama ka sa mga susunod nating adventure. Welcome sa Camp Life Family.